Hello, kagay! Kung hindi maputol ang sungay, ignore them. It's beautiful. Yeah. Alam niyo ba kung ano to? Hello ka guys, and welcome back to another vlog. It's me, Oliver Kagas Gimmicker. Ka guys, andito na po tayo sa Germany. I'm in Germany already with my dad Uwe. Hihi. Schneid kein Loch rein, ja? Was soll's machen? Zeig mal noch mal. Was da? Was? Von da und dann? Pass mal auf. Ja. Kagis miss you a lot. Du hast ein unglaubliches Feingefühl. Und deswegen kannst du künstlerisch diese Hecke gestalten. Das schneiden wir nicht, aber Nur das. die. Und wenn du bei der Gelegenheit dieses Unkraut da rausziehen kannst, das große. Hä? Hello Kagis. Hello Kagis gesagt. Sag mal. Dann brauchst du einen Computer, da gibst du ein, bitte sag, kannst auch mit Alexa machen und dann Andi, der beschwert sich schon. Hello Kagis. No hello Kagis. Hello, Kagay! So, Andi, hingay. Kasi pa dito ta sa Germany, sa unang back sa ating trabaho, back to work po tayo. So, unang gagawin natin ay to cut all the annoying trees. Da, voice over, da. Oh, naglalaro ang dalawa. Where's Andy? Oh. Wo ist das? Hast du das nicht gefunden? Wo? Oh, sorry. Sana yung tinapon na. I think here, inside. Ah, here. Ito na pala. So, Andy, hindi kita malaro ngayon, Andy, kasi po kailangan ko magtrabaho. I need to. Si Dad Uwe, naglalaro kasi po, ang tangkad ko, kaya kailangan natin gamitin yan. Kasi ang tangkad ko. Because pag si Dad Uwe is that Egbert ang gagawin ito, maputo nila yung sa dulo without using this, no, these stairs, okay? Pero kasi ang tangkad ko, kasi hindi mga parents ko kasi ay hindi matangkad ang parents ko, kaya hindi sila gumagamit niyan. Ako na lang, kasi ako man matangkad dito sa bahay na to. So, ang gagawin natin ay magputol niyan nung sa taas using this. So, let's go na. Before natin gagawin yan, guys, ngayon, while ginagawa natin tong vlog na to ngayon po ay may malaking lindol po sa amin, sa Mindanao, lalo na po sa Jensan. Sa Mindanao din, particularly din sa makilala kung saan ako nakatira. So, kaninang umaga, 7 a.m., si ate ko, hinatid niya yung anak niya na si Ariana sa school. Kasi grade 1 na siya. Ngayon, mag-grade 1 na siya, so 7 a.m. So, whole day siya sa school kasi dati kasi kinder siya, 4 hours na yung pasok niya. Ngayon, whole day talaga. Dinala ni ate doon si Ariana. So, nag-flag ceremony nila kasi first day, unang pasok ngayon sa paaralan, back to school na po sila. So, ang nangyari, 7 a.m., si ate umiyak sa ate Kagas kasi po, mabuti na lang nung pagkalindo, nung paghatid ni ate ang anak niya, andun pa siya sa school. Kasi normally kapag ihatid ni ate yung anak niya, pag nasa loob na ng paaralan, ay uuwi na siya ng bahay kasi nga, may gagawin siya sa bahay, maglaba, maglinis and everything. Kasi hindi niya kaya na maghintay doon ng buong araw, di ba? Kasi po, pag whole day, ikap daw, di ba? So, ngayon, nabuti na andun pa si ate nung paglindol kagay. So, nabigla sa ate, na-shock siya, na-trauma siya. Na-trauma na kasi makapatid ko kagay. Kasi nga, back 2019, nagkalindol sa amin. So, yung super lindol na umabot na siya ng magnitude 7, 8. So, nasira lahat ng bahay ng aming mga kapitbahay. So, this time, nandun pa sa ate sa school. Mabuti na lang, so, kinuha niya talaga agad yung anak niya. Mabuti lang, kasama pa niya yung si Ariana. Naku, sinasabi ko talaga. Kinuha niya, hinag niya talaga, like, ate yung nag-cover sa kanya.
yung alam mo yung mag-cover the duck. So si ate ano niya sa dito sa loob ng tiyan niya ba yung parang alam mo yung gano'n na para whatever happens si ate okay na sa ate siya ang yung tamaan hindi lang yung anak niya kasi parang yung sa kangaroo ba nasa tiyan ginanon. So umiyak si ate ko kasi nga nung pagkalakas ng lindo na para kang dinuduyan-duyan. Super lakas talaga guys and po. So ngayon po mag-start na po tayo maglinis. And sinabihan ko yung mga parents ko na nagkalindol sa amin. Sabi niya, oo, nabalitaan ko sa kasi binalita man dito sa German TV. Sabi niya, nabalitaan namin, Oliver. Ang sinabi ni Dad Uwe, tinanong niya kung kumusta na mga kapatid ko. Sabi ko, okay lang naman sila. Sabi niya, salamat. Kasi daw, yung pagsabi ni Dad Uwe sa akin ngayon, may 3 daw namatay. Sa report yun, may 3 na daw namatay. Kaya mag-ingat po tayo noon. Kasi hindi natin alam na magkalindol-lindol. Yung mga ganyang mga sakuna like hindi talaga natin alam ba na ngayon pala magkalindol like lalo na sa Pilipinas maraming mga active volcan. So i-trim na po natin to. Sabi ng Dad Uwe, ang i-trim lang daw natin ay yung nasa itaas, hindi natin i-trim yung dito na sa taas kasi po dahil sa bagyo, ang lakas ng hangin dito kagad, sa super lakas ng hangin dito na ano siya, gano'n siya, nag-down. From heaven to earth. Gano'n na eksena dito. Kanina umaga, i-trim na lang natin to kagad kasi po may mga annoying na kailangan siyang putulin kasi puputulin natin ang sungay ng mga to. Mga bata pa kayo, puputulin natin ang sungay nyo para hindi kayo maging annoying sa paningin namin. Kaya kapag bata pa yung tao na wala ng respeto sa nakakatanda, puputulan na ng sungay yan. Kung hindi maputol ang sungay, ignore them. Bahala na sila sa buhay nila. Buhay nila yan. So, I like my camera talaga kasi sinusundan niya ako para makita niyo rin ang ginagawa ko. Pero itong camera ko guys, hindi pa to nag-return of investment. Wala pang return nangyari kasi kunti lang kita natin sa vlog. Kaya kayo dyan, huwag kayo mag-skip ng ads. Panoorin nyo lahat ng mga vlog ko. Kahit ulit, sa lahat ng mga gadgets ko, panoorin nyo lahat. Kung meron kayong mga extra gadgets dyan na hindi nyo ginagamit, pero gumagana pa sa YouTube, panoorin nyo. I-play nyo lang. Sige na, good ka, guys. Sige na ba? Sige na, good. Kailangan ko lumapit doon kasi super nasa ano na ako. Binidyohan ako ni Dad Uwe da. So kailangan magpakitang gilas ako kasi binidyohan ako ni Dad Uwe. Charot. Kagais, natataim ako kagais, oy.
Stop muna siguro ako kasi gusto ko mag-CR. Natatae si Oli. Wait lang, natatain na talaga ako guys. Punta man ako sa bahay. Punta man ako sa kwarto kasi natatain talaga ako guys, di na kaya. Hello. Pop, manggod to, pop lay, ha? Was machst du da, Egbert? Ich versuche den Rest rauszumachen, den ihr nicht rausgekriegt habt. Noch nicht? Ja, guck doch. Siehst du das da? Fast, oder? Ja, fast. Kagas, kinukuha po namin yung ano dito, yung stein or yung bato. Ayan o. Ganun niya. Hindi pa ako tapos sa trabaho ko, kaya ngayon, siyang gumagawa niyan. Kasi, tapos na po ako nagtae. Ay, back to work. Unsa man, Ariana? Tumatawag? Ja. Schlag nochmal. Was denn? Nochmal halten gerade. Zieh dir mal Handschuhe an noch. Wo ist mein Handschuhe? Unsa te? Asa di akong kuan? Asa di akong guantes? Tay sa te kay. Wait sa te ha, kay tabangan sa nako akong parents te. Wait lang. Tawag og usab. Tawag og usab. Dara mo ha, tawag on. Ah. Mit Blümchen. Was soll ich machen? Das Ding wieder festhalten, Mama. Hier, komm mal hier. Nicht da drauf, das geht's kaputt. Ja, das ist das Problem. Wenn du das festhältst, So. Was soll ich machen? das muss da durch. Halt fest, hast du es? Oh. Oh, nahulog na. So, Schon weg? Oh, genau. das war's. Nahulog na pala. So Thank ist you, gemacht. Oli. Genau. Bist so wunderbar, Olli. Thank you, Oli, because you are helping me. Yan, nahulog na. Wala na. Ito na yung nahulog ng mga bato-bato. Kasi po, may ginagawa sila ngayon sa heater doon sa underground. Ito yung sa wall. Wall po yan na binutasan nila. Kaya ganyan kalaki yung butas to. Kung ganito siya ka-circle, ganun siya kalaki din. Hindi dito ha, dito sa kabila. So, ganito kalaki ang butas doon na binutasan nila kasi po, may i-connect sila doon na wire for the solar. No, for the heater, no? Ja, das ist The solar, oder? Solarthermie. Solar thermie. For the hot water? Ja. For hot water na using our solar. Because electricity is expensive nowadays. So, back to work na. Back to work na tayo. Let's go! Go, 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 go! So, while magtatrabaho ko dito guys, tawagan ko yung ate ko kasi tumatawag na sila. May internet na pala doon sa amin. Tumatawag siya ngayon, sabi ko, huwag mo na kayo magtawag ngayon kasi nulungan ko muna si Dad Egbert doon. Kaya hindi kami magkaintindihan. So, ngayon, tatawag na ako while working. Okay. Guys, tapos na po dito guys. So, tingnan nyo. Na-trim ko na sa ibabaw. Oh. Sa ibabaw hanggang paubos na po iyan. Tingnan nyo. Oh. Diba, sinasabi ko sa inyo guys. Tapos, ginawa ko na din yung mga, ano na rin dito na, yung mga dahon-dahon na nahulog, kinuha ko na din, nalinisan ko na din po. Ayan, tingnan nyo po dito na side. So, ngayon na po ay dito tayo sa other side.
So, na-trim ko na din po ito guys. Ayan oh, na-trim ko na. Tingnan nyo, makita yun sa ibabaw, no? Sa itaas. So, tingnan sa itaas. Oh. Naging flat na po siya dyan na part. So, ngayon, ang linisan natin na itong mga dahon na nahulog para hindi siya kakainin ni Andy kasi Andy po mauna niyang magkuha. Tingnan siya. Tingnan nyo, di ba? Naguna-una na siya. So, kunin natin to. Maghihintay po sa Andy sa atin na tutulungan natin siya. Tutulungan. Ilabas natin kasi po alauna imidya na po ng hapon. So, sabi ni Andy, you know, Oliver, you need to walk with me in the outside. That's your job. Wow. Akala mo naman, sinisuldoan mo ako ni Andy, hindi naman. Charot. Hoy, dong, Andy. Kunin na natin to. Yan. Wing, 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 wing. Ah! I just want to go. So, kaya natin yung pangkat. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Boston. Pasas to Gisag, what did you say? I'm proud of you Why? because it's a beautiful. Yeah, now you know. Von außen auch schon. Hindi sa akin eh. Bugis hin. Ich muss zur Anwendung Handebrück. Hier. Oh, For my little son. yeah, that's my gift for you from Vatican. Ooh. Vatikan. Ooh, or you? You for Uwe. Hängt denn hier drin? Then now, ginagamit na po niya, nilagay niya sa susi. Wahrscheinlich. Wo ist Eckberg? Ay, thinking Kela, oder? Pasok siyang daan eh. Nee, ich muss jetzt bald los. Okay. Das heißt, um 10 vor muss ich los. Alles klar. Ja. So beautiful. Vielleicht kannst du das noch ein kleines bisschen tiefer reinschneiden, dann ist die Säule wieder frei. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Siya. Hi ka guys! Nandito na tayo sa loob ng bahay. Tapos na po ako doon maglinis. So ngayon, bumili kasi ako doon. Pumunta kami ng Frankfurt yung before kami umuwi dito sa bahay. Pumunta kami sa Asian or Turkish land shop. Bumili ako ng tanglad. Kasi po magtanim tayo ng tanglad. So ngayon, lagay natin siya sa water. Para ano lang talaga siya kagas, no? Makaugat-ugat. Kapag may roots na siya, it's the right time na ilagay na po natin siya doon sa Givex house, sa greenhouse po, mainit doon sa loob. Malamig lang kasi siya kapag winter. Tuwing winter, patay talaga ang loob noon kasi po, mapasok talaga ang super lamig. Kahit dito sa bahay namin, di ba? Sa loob ng kwarto ko, kahit may heater na kami, super lamig pa rin. Ano na kaya kung doon tayo maglagay, di ba? Na walang heater, walang everything. So, ngayon, nagbili din ako doon ng chayote. So, ang chayote na to, ilagay natin, hindi na natin siya ilagay sa tubig.
Like for example, ibuhay natin sa tubig kasi pwede na siya diretso sa lupa. Pero hatiin lang natin, dito na siya ilagay. Hindi yung ibaon talaga, like ganito lang, para magkaugat-ugat siya, something. So, gusto ko sana siyang gulayin. Sabi ko, huwag na lang gulayin kasi po, kailangan natin siyang itanim. Kasi gusto ko yung talbos ng sayote, di ba? Yung ilagay sa, kunwari, magginisa ako ng mga gulay, mga talong, sitaw, o yung sayote na to, talbos niya, pwede po iyon. Ilagay natin siya sa greenhouse effect. So, bumili rin ako ng palaya, andun na, lulutuin natin yon. At saka bumili ako ng mangga. Tapos na, nakain na namin kasi gusto namin ng mangga ng mga parents ko. So, guys, may sabihin ako sa inyo, alam niyo ba kung ano to? Sa amin po kasi, guys, ang tawag nito sa amin, kalubi. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa inyo, kung meron ba kayong ganito sa inyo or what. At nung una ko nakita sa Turkish shop, kalubi mo to. Tapos, inamoy ko, kalubi talaga to. Apat ang binili ko kagas. Yung dalawa, inopen ko, nasira. Dito, nung pagbili ko, hindi ko nakita ba na sira na pala yung dito kagas. Pagbukas ko, sira na talaga. Pero kasi ako itong childhood memories nito kagas. So, nung nakita ko po ito, sabi ko, unang-una ko nakita nito na alala ko yung ate ko. Sa amin kasi, yung buhay pa, yung papa ko, nagbukas tayo nito, no? Buksan natin. Basta ang tawag namin sa amin ay kalubi. Hindi ko alam anong tawag sa inyo nito. Pag kita ko nito guys, agad-agad ko talagang binili. So, ang childhood memories ko kasi nito, kami ni ate ko, kasi hindi man kami pinanganak na mayaman. Minsan isang araw, isang beses lang kami kumakain. Minsan nga, wala talagang rice. So, kainin namin saging, gabi, kamuting kahoy, mga ano pa, kung para lang magkalaman na aming tiyan. So, itong kalubi, itong kalubi ito guys, isa din siya sa tumulong sa amin para makakain kami sa isang araw. Bakit? Kasi sa bahay namin, meron kaming kalubi na puno sa labas, sa garden. Hindi naman garden, like part of our, sa aming ano talaga, yung sa lupa ng papa ko, meron ganito. At marami yung mga kapitbahay namin. Malayo kami sa kapitbahay namin, pumupunta sa amin kasi kumukuha nito. Tapos kami pinapakuha kasi marunong man kami ng ate ko na kumuha nito. Diyan sila Digbert, basta fetish? Kaso Sean? Ang gilan? So yung, nasira na pala siya dito kagas na part, Ayun. Hindi kasi siya fresh. So, yung mga kapitbahay ko or cousin ko, sabi nila, meron pa kayong ganito, kalubi daw, manghingi daw sila. So kami, maghanap kami, bigyan namin sila kagas kapag pumupunta sa bahay namin. And then, ito na siya kagas. Ito na siya. Kalubi talaga, May buto siya sa loob kagas, pero di mo siya dapat kainin. Yung buto nito, pwede siyang mabuhay. Kapag hilaw pa to kagas, hindi pa siya mangangamoy. Wala pang amoy. Pero kapag hinog na siya, mangangamoy siya. So, ang lasa nito guys ay may pagka maasim-asim at saka matamis. Nakakain ulit ako ng kalubi. Last time kong kumain ng kalubi, guys, alam nyo ba kung kailan? Nung siguro 7 years old, siguro ako 8 years old. Ganun siguro yung last na yung kalubi kasi namin na puno. Di ko alam talaga anong tawag sa inyo, ha? Pinutol siya. Kasi nga po, yung lupa namin ay naibinta. Hindi siya naibinta, naibinta yung pinaparental sa Dole Stanfilco dahil gawing sagingan, banana plantation, ano naman siya na 20 years or 10 years ba yun o 20 years, ganun. So, kailangan yung bagong may-ari nun, iputulin lahat, mga kahoy, mga marang, mga kalubi. So, yung namatay yun, last time ko na din nakakita ng kalubi sa tanang buhay ko. Sayang kasi yun ang childhood memories ko rin guys. So, nung may banana plantation na, wala na ako nakita nito. At memories namin ng ate ko kasi kami palaging kumukuha nito. Tapos kapag maamoy kasi, for example, may hinog na, maabot sa bahay yung amoy nito kasi super bango ng amoy nito guys. Super amoy talaga. Sabihin namin ng ate ko, kunwari, ngayon, makaamoy kami ng bango nito. Hanapin namin kung saan. Tapos, yung puno kasi niya, may tinik-tinik. So, before mo siya makuha, ang laman kasi, for example, ito siya.
Dito siya. Ang bunga kasi nito, ito kasing bunga na to, nasa gitna. Nasa gitna, ma-picture out ko pa rin ngayon guys while talking to you, ma-picture out ko pa rin kung paano namin ginagawa ng ate ko. Nasa gitna. Tapos before mo mapasok yung kamay mo doon, may mga thorn. Tinik-tinik ganito, malaking tinik. So gagawin ng aming ate ko, madala kami ng sundang. Or stick lang ba na para gano'n ng ate ko. Tapos, para makuha namin to, puputulin namin yung, di ba, ito yung stem, yung sanga. Ganun ng ate, putulin namin yung mga tinik-tinik para mapasok namin yung kamay doon. Minsan, kapag mabango na, hinog na to, minsan naunahan kami ng daga. Yung may kalube ito, kinakain kasi ng daga, kasi sa amoy niya. Hindi na namin siya kakainin kasi nakagata ng daga, so ayun namin kainin na. Minsan, may mga ano ba, pag kumukuha kami ng ate nito, minsan may lumalabas na ahas, o di ba? So, takbuham. Ito talaga ka guys, laoy. Happy man ako guys, Tapos, sinin ko to sa group chat namin. Sabi ko ba, sino pang nakakaalala nito? Ang sumagot, si Lance. Cholo! Uli, ano natin yan? Memories natin yan nung pagkabata natin yan. Palagi natin kinukuha. Si Lance, si Ate Leslie, kami palagi nito. Kaya, hindi namin kalimutan to. Tapos, sa isang ano kasi bunga niya, marami. Ganito, marami yan, ganito. Yung nagbitay. So, super dami na siya. So, for example, kapag may isang hinog na siya, it means yung lahat ng bunga niya na maliliit, yung kasama niya sa yung parang niyog, na kapag hinog, pwede na yung isa, lahat na siya. Same nito. Kapag hindi pa siya hinog, for example, pahinog pa lang, yung ganito niya, maasim, super maasim, like, maasim na mapait. Pero pag hinog na, kagaya nito, masarap na siya. So, hindi natin to tatapon, yung liso, yung buto, kasi baka mabuhay pa, sinasabi ko sa inyo. Itay natin, like, baka mabuhay yung puno niya. Nakita ko talaga siya sa Turkish. Kumain talaga. Binili ko talaga agad guys. Buti lang, mura yung kilo niya. Ang kilo niya, 5 euro. Ang kilo, pero binili ko, 4 lang. So, dito lang sa amin. Sa Pilipinas, wala akong nakita nito guys. Ay, rare na kasi siya. Pero may nakita akong video nito guys. May gumagawa nito. Binibintan niya. Siya, like, meron siyang farm ito sa part of Indonesia. Siguro yun guys. Indonesia or Malaysia. Doon siya na part. May nagpa-farm nito. Kaya nung nakita ko yun, kalubi man to. Tapos binibintan niya. Kasi ginawa mo siyang farm. Tapos ito, baka doon siya galing to. Tapos deliver dito. I-google ko nga to kung anong tawag nito sa English. Kasi kung mag-google ko na to, ilagay ko dito ang para yung buto, niya ba, no? Para siyang snake, no? Tingnan niyo, Yung balat niya, parang ng ahas. Parang ganito, parang kubra. So, guys, bakasyon po pala, galing sa Italy, no? Grabe. Sa bakasyon namin guys, okay naman siya. Init lang, super init. Ma-stress ka talaga sa super init. Like, alam mo yung mainit sa Pilipinas, parang dinoble doon. Ang init natin, makaya-kaya lang natin, di ba? Kasi nasanay na tayo, pero doon guys, grabe. Kapag sinabi init, init talaga guys. So,
Hindi ko alam, baka naswerte lang kami dahil nag-summer or ganun talaga. And init, gutom, lakad kami ng lakad na parang nagmamadali, parang wala nang, para kami nagmamadali ba? Para kami may trabaho na, dapat magmadali kasi may trabaho pa. So, yung ano ko, sa bakasyon, sabi ko din sa mga parents ko, tinanong lang ako kung na-enjoy ko ba na sa kuha. Kaya guys, mag-end ako ngayon ng vlog. Sana nag-enjoy guys sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Cagos Gamica, and then, cheers!